Mababanag ang bakas ng nakaraan dahil sa kalumaang taglay ng mga lumang simbahan, maging ng mga estrukturang pamana. Patunay dito ang mga lumang simbahan at mga tulay na balot ng mga kwentong kailanman hindi natin nasaksihan. Mga piping saksi sa mga makasaysayang pangyayari, subalit nakikwento dahil sa kalumaang taglay nito. At kung gaano kaluma, mas malalim ang kwento. Sa bawat bato, bawat ukit, bawat tipak ay pawang mga kwento ng mga kasaysayan sa panahon ng mga Kastila noon. Malaki ang naiaambag ng mga tulay sa malayang kalakalan noon. Tinuturing na tulay sa kasaysayan ng mga antigong istruktura sa Tayabas, Quezon. Kabilang na ang 11 istrukturang tulay na itinayo ng panahon ng mga Kastila at pawang mga deklarado ng pambansang yamang pangkalinangan ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Subalit ano ang kaakibat na adhikain ng mga Espanyol? Bakit ganoon na lamang ang kanilang pagpupursige na makapagpatayo ng mga tulay na bato noong unang panahon? Isang kilalang arkitekto ang naglibot sa buong Pilipinas. Itayo pang pag-aralan ng pagkakagawa ng mga sinaunang tulay. Ayon sa kanyang pag-aaral, tulay ang naging daan kung kaya nakabuo ng mga pueblo at bayan ng mga Kastila noon. Ito rin ang naging daan upang makapagpalaganap ng Kristyanismo. Kaya kung nasa ng tulay, kadalas ay naroon din ang simbahan. Isang patunay dito ay ang simbahan ng Tayabas na nasa katabi lamang ng tulay Alitao. Maging ang simbahan ng Mahayhay ay may katabi ring mga tulay. Tulay din daw ang nagsisilbing hati sa dalawang bayan. Matatagpuan sa Tayabas ang Tulay Bai. Dati daw itong daanan ng mga Tayabasin patungong Lukban. Sa makatuwid, Tulay Bai ang siyang namamagitan sa bayan ng Lukban at Tayabas noon. Pag-aralan din na ang paggawa ng sinaunang tulay ay ginamitan ng construction technique na klasikal. Ito ay isang teknik na ginagamit pa sa Europa noon at dinala ng mga Kastila dito. Katulad ng istruktura natin, nananatili pa rin nakatayo ang mga istruktura sa Europa. Naging sentro ng komersyo, relihiyon at kapangyarihan ng lungsod ng Tayabas sa lalawigan ng Quezon. Subalit may isang tulay daw dito na tadtad ng misteryosong ukit. At palaisipan din kahit sa mga Tayabasin kung ano ang ipinahihiwatig ng mga ukit na ito. Ang Puente de Malagunlong ang pinakamahabang tulay sa bansa at pinakamataas naman sa Tayabas, Quezon. Gawa sa 100,000 adobe blocks, apog, molasses, itlog at river stone. Ito sa pamamagitan ng manong-manong paggawa. May sukat na 445 talampakan o 136 na metro ang tulay ng Puente de Malagunlong. Nagtataglay ng parehong taas at lapad na 36 na talampakan o 11 metro ang unang arko. 33 talampakan o 10 metro naman ang taglay na taas at lapad ng pangalawa. 30 talampakan o 10.1 metro ang ikaapat na arko at may lapad na 18 talampakan o 5.5 metro ang natatanging sukat ng ikalimang arko nito. May 6 na metro ang lapad sa ibabaw ng tulay. May 6 na maliliit na balkonahe. Kung saan ay pwede kang tumigil o kaya'y saglit na magpahinga kung sakaling napagod ka sa iyong paglalakad. Higay-gayang pagmasdan ang malakristal na agos ng tubig sa ibaba ng ilog. Makaramdam ka ng malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa mga pisngi na tila baga nagpaparamdam ng malugod na pagtanggap sa mga bumibisita sa tulay
na may dalang respeto at paghanga sa makasaysayang taglay nito. Kamangha-mangha ang pagkakagawa ng tulay. Taglay nito yung mga misteryosong ukit sa bawat arko nito. Ayon sa pananaliksik, ang mga mason sa mga estrukturang simbahan o tulay noon ang pinagmulan ng kapatiran na kung tawagin ay Freemasonry movement. Ito ay isang kapatiran na nagsimula pa sa Europa. Marami sa ating mga bayani, kabilang si Dr. Jose Rizal ay kabilang sa nasabing kapatiran. Walang kaduda-duda, ang ating mga ninunong mason noon ang may gawa ng mga misteryosong ukit. Sinimula ng paggawa noong taong 1840. Ito'y sa pangunguna ni Ministro del Pueblo na si Padre Antonio Mateo, isang Fransiskanong nakatalaga sa Tayabas. Natapos ang 20 de Malagunlong. Ito'y sa pamamagitan ng sapilitang paggawa o tinatawag na polo e-serbisyo. Ito'y nagresulta ng pagbubuwis ng buhay sa ilan sa ating mga manggagawang Indio. Sila'y nagpakahirap na tapusin ito sa loob ng 10 taon. Natapos ang tulay ng Malagunlong sa panahon ni Gobernador Silio Don Julian S. Francisco. Makikita ang markang ito sa gitnang bahagi ng balkonahe sa itaas ng tulay o kalsada nito. Dito makikitang nakasulat ang pangalan ni Don Julian S. Francisco. Siya ang naghahari nung panahong ginawa ang tulay. Nakasaad din dito kung kailan ito ginawa. At kung babasahin mo ito, mahirap na itong mabasa. Ito'y dahil sa matagal na itong nakikibaka sa init at ulan na dala ng panahon. At dahil matibay ang pagkakagawa, hindi ito gumuho na magtanim ng bomba ang mga Amerikano. Ito'y upang mapigilan ang pagpasok ng mga Hapon dito noong World War II. Nagbunga ang pagsasakripisyo ng ating mga Tayabasin. Dahil sa mga natatangin nitong kahalagahan sa pamahalang pangkalinangan ng sambayan ng Pilipino, ang Puente del Malagunlong ay idiniklarang pinakamakasaysayang tulay sa Tayabas, Quezon. Ito ay pinahayag bilang pambansang yamang pangkalinangan ng pambansang museo. Ito ay ginawad noong 12 ng Agosto, taong 2011. Sabay ng 10 pang mga tulay sa Tayabas, ito'y ginawaran ng pagkilala sa pamamagitan ng paglalagay sa istruktura ng marker ng kasaysayan. Puente del Malagunlong ay diniklarang pinakamakasaysayang tulay sa Tayabas, Quezon. Sinubukan din itong mapabilang sa UNESCO Heritage Site, ngunit naging hadlang ang itinayong bagong tulay na siyang nagsisilbing harang dito. Isa ito sa mga kayamanan ng bayan natin na dapat ingatan para sa susunod na henerasyon. Ito ay protektado ng pamahalang panglungsod sa ilalim ng ordinansa bilang 17 hanggang 18. Subalit sa pagdaan ng panahon at sa pagkakaroon ng mga makabagong istruktura, napabayaan, naluma at nabaon sa limot ng mga lumang tulay. Kitang-kita ang pagtampalasan sa tulay, kagaya ng pag-ukit ng mga pangalan dito. Ika-30 ng Enero taong 2023, inanunsyo ng Cultural Heritage Prevention Office o ng CHPO ng Tayabas City na sinira ang ilang bahagi ng makasaysayang tulay. Sa gawa ng investigasyon hinggil dito, masakit kung iisipin na hindi kalamidad kung hindi tao ang dahilan ng pagkasira ng makasaysayang tulay. Tulay na malaki ang naging ambag sa malayang kalakalan ng Tayabas. Daang taon na ang nakararaan. Nananawagan din ng CHPO sa publiko na ipagbigay na agad sa kanilang tanggapan ng anumang impormasyon kung sakaling may makikitang paninira sa makasaysayang tulay. Panawagan ng lokal na pamahalaan na tulungan silang mapreserbang natatangin nilang yaman para maitawid ang makulay na kasaysayan. Ang mga lumang instruktura ang nagsisilbing tulay sa ating nakalipas, kasalukuyan at hinaharap. Huwag sana nating hayaan na ang mga ito ay sa larawan na lamang natin na makikita.
at pawang mga kwento na lamang ang siyang maririnig ng ating mga salin lahi. Yakapin natin ang mga yamang pamana ng panahong makasaysayan.